Kung walang magtatangkang lumaban sa akin, susunugin ko ang liwasan na ito at gagawin kong abo. Ang hambog na higanteng boksingerong Amerikano ay naghamon sa buong nayon. Ang 80 taong gulang na lolo ay gumamit lamang ng isang daliri na nagpangyaring tawagin siya ng dayuhan na guro. Ang amihan ay humahaplos sa mga puno ng pino sa mga bundok ng Mountain Province, dala ang lamig ng bukang liwayway. Isang munting baryo ang nakakubli sa gilid ng burol, tahimik na parabang hindi pa nito nararanasan ang usok ng modernong mundo. Mga kubo na may bubong na nipa, mga kalsadang pula ang lupa, at ang huni ng mga manok ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Ngunit ngayon, may kakaibang simoy ang hangin sa nayon, may kaguluhan, isang hindi pangkaraniwang enerhiya ang kumakalat. Isang higante mula sa kanluran, isang sikat na MMA fighter na may katawang siksik sa kalamnan, ang dumating. Naglakad siya ng mabibigat na hakbang, may isang layunin, hamunin ang buong nayon. Ang pangalan niya ay Derek Stone, isang pangalan na hindi banyaga sa modernong mundo ng martial arts. May taas siyang mahigit 2 metro, at ang kaniyang mga kalamnan ay tila inukit mula sa matigas na bato, granite. Ipinahayag ni Derek ang sarili bilang isang walang talong kalaban. Sa record na nakapag-knockout ng 12 ng kalaban sa pandaigdigang arena, taglay niya ang kayabangan ng isang taong hindi pa nakatitikim ng pagkatalo. Mabilis na kumalat ang balita, parang apoy sa tuyong dayami. Nabalitaan daw ni Derek ang isang maliit na nayon sa Pilipinas, kung saan may mga nagtatagong guro ng lihim na daloy, isang lihim na sangay ng Arnis, Kali, na may espesyal na kasanayan. Humalakhak siya, inakala na ito ay mga kwento lamang, mga haka-haka na likha ng matatanda para panakot sa mga bata. Nais niyang patunayan na ang tradisyonal na sining, maging ito man ay ang Arnis, eskrima ng Pilipinas o saan man, ay hindi makakatapat sa lakas ng kalamnan at modernong teknik ng MMA. Dumating siya upang durugin ang alamat, upang makita ng buong mundo na walang makakatalo kay Derek Stone. Nagtipon ang mga taga nayon sa liwasan ng baryo, kung saan nakatayo si Derek na parang isang matayog na tore. Nakasuot siya ng sando na naglantad sa kaniyang tattoo ng ahas at dragon sa mga braso. Matatalas ang kaniyang mga mata habang nililibot ang tingin sa pulutong, naghahanap ng karapat-dapat na kalaban. Sino ang maglalakas loob na humakbang dito? Dagundong niya. Ang kaniyang tinig ay parang kulog na nagdulot ng pagtatago sa likod ng matatanda ng ilang bata. Ang mga kabataan ng nayon, bagaman malalakas at nakapag-aral na ng ilang galaw ng Arnis, ay tahimik na yumuko. Walang naglakas loob na harapin ang higanteng ito. Napakalaki niya, napakakakilakilabot. Ang isang suntok niya ay maaaring makabali ng buto ng isang karaniwang tao. Ang isang sipa ay maaaring magpatumba sa kalaban. Tumawa ng malakas si Derek, ang kaniyang tawa ay puno ng paghamak. Ito lang ba ang kaya ng nayon ninyo? Isang grupo lamang ng mga taong natatakot na nagkukuwento ng mga alamat tungkol sa mga dakilang guro? Bumigat ang kapaligiran. Ang mga taga-nayon ay nakaramdam ng pagkainsulto, ngunit ang kaba ay lumukob sa bawat tingin. Alam nila na si Derek ay hindi lamang malakas, kundi mapanganib din. Hindi siya dumating para makipagkaibigan, kundi para sirain ang kanilang dangal. Ilang matatanda ang nagbulungan. Binanggit ang isang pangalan, Lolo Isko, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Si Lolo Isko, na iginagalang bilang isang alamat sa nayon, ay halos 80 taong gulang na. Nakatira siya ng mapag-isa sa isang maliit na kubo sa gilid ng bundok, bihirang lumabas sa publiko. Sinasabi na siya ay isang hukom ng lihim na daloy, isang maestro ng sinaunang sining pandigma ng Pilipinas na may kaugnayan sa hilot at daloy ng Chi. Ngunit ang mga kwento tungkol sa kaniya ay madalas na itinuturing na alamat tulad ng mga anting-anting. Ang mga kabataan ay hindi naniniwala, tumatawa lamang kapag naririnig ang tungkol kay Lolo Isko. Nakatayo si Derek sa gitna ng liwasan, patuloy na nagpapalakas ng loob. Kung walang maglalakas loob na lumaban sa akin, susunugin ko ang liwasan na ito at gagawin kong abo upang malaman ng mundo na ang martial arts ng Pilipinas ay biro lamang. Ang pulutong ay tahimik, ngunit sa kanilang puso ay may nag-aapoy na galit. Ang kayabangan ni Derek
ay hindi lamang salita kundi isang paglapastangan sa kanilang kultura, sa kanilang tradisyon. Ngunit sino ang tatayo? Sino ang haharap sa higanteng ito? Ang mga mata ay nagsimulang tumingin sa gilid ng bundok kung saan nakatago ang kubo ni Lolo Isko sa gitna ng makapal na ulap. Maaari ba siyang, sa kaniyang maliit na katawan at matanda ng edad, ang taong kailangan nila? O lahat ba ito ay isang walang kabuluhang pangarap ng mga desperado? Sa pulutong, isang bata na nagngangalang Nonoy Kiko ang sumingit sa gitna ng matatanda. Siya ay 10 taong gulang pa lamang ngunit ang kaniyang mga mata ay nagniningning, puno ng kuryosidad at tapang. Narinig ni Kiko ang kaniyang lola na nagkukuwento tungkol kay Lolo Isko, tungkol sa mga kwento na tinatawag niyang kapangyarihan ng bundok. Hindi naniniwala ang bata na walang talo si Derek. Naniniwala siya na si Lolo Isko, bagamat matanda at mahina, ay may kakaibang taglay. Sa katigasan ng ulo ng isang bata, tumakbo si Kiko patungo sa daan na patungo sa bahay ni Lolo Isko sa kabila ng tawag ng kaniyang ina. Nais niyang hanapin ang lolo, kumbinsihin siyang bumaba sa nayon, at patunayan na ang kaniyang nayon ay hindi lugar para lapastanganin ng isang dayuhan. Sa gilid ng bundok, si Lolo Isko ay nakaupo at nagme-meditate sa beranda ng kaniyang bahay. Ang kaniyang katawan ay maliit, ang kaniyang buhok ay puting pilak, ang kaniyang mga mata ay bahagyang nakapikit na parabang nakikiisa sa kalikasan. Ang kaniyang anyo ay hindi katulad ng isang maestro, kundi parang isang karaniwang matanda na namumuhay ng tahimik. Nang humahangos na dumating si Kiko at ikinuwento ang tungkol kay Derek at sa kaniyang kayabangan, ngumiti lamang ng mahina ang lolo. Anak, ang lakas ay hindi nasa kalamnan kundi nasa diwa, aniya. Ang kaniyang tinig ay mababa at dahan-dahan, parang batis na umaagos sa batuhan. Hindi lubos na naintindihan ni Kiko ang sinabi ng lolo, ngunit naramdaman niya ang kakaibang katahimikan mula sa matanda. Nagmakaawa siya. Halos umiyak. Lolo, kailangan mong bumaba sa nayon, kung hindi, sisirain niya ang lahat. Tiningnan ni Lolo Isko ang bata at itiningala ang kaniyang tingin sa langit. Isang mahinang simoy ng hangin ang humihip, nagpaigalaw sa mga tuyong dahon. Tumayo siya, humawak sa kaniyang tungkod, at dahan-dahang naglakad. Sige, aniya. Ang kaniyang tinig ay kalmado pa rin. Bumababa ako sa nayon, hindi para lumaban kundi para magturo. Nagalak si Kiko, tumakbo sa unahan upang manguna. Ang kaniyang puso ay malakas na tumitibok sa pag-asa. Si Lolo Isko, ang taong iginagalang ng nayon, ngunit kaunti lamang ang nakakaintindi, ay bumababa sa bundok. Isang bagong enerhiya ang kumalat na para bang ang mismong bundok ay nanonood. Sa liwasan, patuloy na sumisigaw si Derek ng hamon. Hindi niya alam na mula sa gilid ng bundok, isang maliit na matanda ang dahan-dahang papalapit, dala ang lihim na daloy ng Pilipinas, dala ang lakas na hindi matutumbasan ng anumang suntok. Ang kapaligiran ay nagsimulang magbago. Ang kaba sa puso ng mga taga-nayon ay unti-unting napalitan ng isang sinag ng pag-asa. Mataas na ang sikat ng araw, ang maliwanag na dilaw na sikat ay nagbibigay liwanag sa liwasan na nagpapatingkad sa higanteng katawan ni Derek Stone. Nakatayo pa rin siya roon, nakahawak sa baywang. Ang kaniyang tingin ay puno ng paghamak habang nililibot ang pulutong. Ang kaniyang tawa ay umalingaw-ngaw, matalim na parang talim ng kutsilyo, nang walang naglakas loob na tumayo upang tumugon sa kaniyang hamon. Ito ba ang martial arts ng Pilipinas na ipinagmamalaki ninyo? Sigaw niya, itinaas ang kaniyang kamao na kasing laki ng isang pomelo. Isang grupo ng mga duwag na nagtatago lamang sa likod ng mga alamat. Yumuko ang mga taga-nayon. Ang galit sa kanilang puso ay nag-aapoy, ngunit ang takot ay nananatiling mabigat. Si Derek ay hindi lamang isang boksingero, siya ay isang makina ng pakikipaglaban na hinasa sa daan-daang matitinding labanan. Ang isang ordinaryong tao na haharap sa kaniya ay parang isang langgam na humaharap sa isang elepante. Ngunit pagkatapos, may maliit na kaguluhan ang lumitaw sa gilid ng pulutong. Mabilis na kumalat ang bulungan na parang mga alon sa lawa. Nagtuturo ang mga tao at nagbubulungan, ang kanilang mga mata ay nakatingin sa daan na patungo sa bundok. Si Kiko, ang batang may buhok na nasunog sa araw, ay tumatakbo sa unahan, ang kaniyang mukha ay nagliliwanag. Sa likod niya, isang maliit at payat na anino ang dahan-dahang lumapit. Iyon si Lolo Isko.
ang nagtatagong hukom ng lihim na daloy ng nayon. Nakasuot siya ng simpleng damit na yari sa magaspang na tela. Ang kaniyang puting buhok ay dahan-dahang umaalpas sa hangin at hawak niya ang isang manipis na tungkod. Sa pagtingin sa kaniya, walang sinuman ang mag-iisip na isa siyang maestro. Siya ay parang isang ordinaryong matanda na maaaring tangayin ng hangin anumang oras. Ngunit sa kaniyang malalim at tahimik na mga mata, may isang liwanag na nagdulot ng biglaang panginginig sa mga matatanda sa nayon. Lumingon si Derek, nakita si Lolo Isko, at tumawa ng malakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Ano ito? Isang matanda na malapit ng ilibing? Akala ba ninyo ay makikipaglaban ako sa ganito? Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay bahagyang nagpapayanig sa lupa. Tumayo siya sa harap ni Lolo Isko. Mas mataas ng halos 1 metro kaysa sa matanda. Lolo, umuwi na po kayo bago ko aksidenteng mabali ang inyong buto. Napahinto sa paghinga ang mga taga-nayon. Ang ilan ay nakaramdam ng hiya. Inakala na pagkakamali ang pagpapalabas kay Lolo Isko. Masyado na siyang matanda, masyado nang mahina. Paano siya makakatapat sa isang tulad ni Derek? Ngunit si Kiko, na nakatayo sa tabi ng lolo, ay sumigaw. Ang kaniyang tinig ay bata ngunit puno ng determinasyon. Hindi ka takot kay Lolo Isko. Matatalo ka, makikita mo. Ngumiti si Lolo Isko. Ang kaniyang ngiti ay banayad na parang ihip ng hangin. Hindi niya sinagot ang paghamon ni Derek. Dahan-dahan lamang niyang ibinaba ang tungkod sa lupa. Anak, aniya. Ang kaniyang tinig ay mababa at mainit na nakatuon kay Derek. Ang lakas ay hindi nasa kalamnan kundi nasa pag-unawa. Dumating ka rito upang hamunin, ngunit alam mo ba kung ano ang iyong kinakaharap? Kumunot ang noo ni Derek, nakaramdam ng kakaibang pagkabalisa. Nakipaglaban na siya sa 12 ng kalaban, mula sa mga boksingero hanggang sa mga profesional na wrestler, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang tulad ni Lolo Isko, walang takot, walang kayabangan, tanging katahimikan lamang na nagdulot ng kalituhan sa kaniya. Huwag kang magsalita ng marami, matanda, dagundong ni Derek, humigpit ang kaniyang kamao. Kung gusto mong lumaban, bibigyan kita ng laban, ngunit huwag mo kong sisihin kung kailangan mong magpatingin sa ospital. Humakbang siya. Itinaas ang kaniyang kamao, handa ng sumuntok. Sumigaw ang mga taga-nayon, ang ilan ay pumikit. Hindi naglakas loob na tumingin, ngunit hindi gumalaw si Lolo Isko. Nakatayo siyang tahimik. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin pa rin kay Derek, na para bang binabasa ang bawat iniisip sa ulo nito. Pagkatapos, sa isang iglap na kasing bilis ng kidlat, itinaas niya ang kaniyang kamay, hindi isang kamao, hindi isang stance, kundi isang daliri lamang. Ang kaniyang payat na hintuturo ay dahan-dahang humipo sa isang punto sa dibdib ni Derek. Tila tumigil ang oras. Tumayo ng matigas si Derek, ang kaniyang mga mata ay nakadilat, ang kaniyang bibig ay nakanganga. Hindi siya natumba, hindi sumigaw, nakatayo lamang siya roon na parabang na-freeze. 1 segundo, 2 segundo, at lumipas ang 3 segundo. Ang pulutong ay tahimik, walang nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, parang isang malaking puno na pinutol, dahan-dahang lumuhod si Derek, ang kaniyang tuhod ay dumapo sa lupa. Siya ay humihingal, ang kaniyang pawis ay tumutulo na parang naligo, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang nakasandal sa lupa. Anong nangyari? Bulong niya. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa shock. Nag-ingay ang mga taga-nayon, ang sigawan ay umalingaw-ngaw, na parang mga alon na bumabagsak sa pampang. Tumalon si Kiko, sumisigaw ng malakas. Sinabi ko na, si Lolo Isko ang numero 1. Nakatayo pa rin si Lolo Isko roon, kalmado na para bang wala siyang ginawa. Hindi siya tumawa, hindi nagmayabang, dahan-dahan lamang niyang binawi ang kaniyang kamay. Ang pagpindot sa punto ng enerhiya ay hindi para makasakit kundi para gisingin, aniya. Ang kaniyang tinig ay dahan-dahan na parang nagtuturo sa isang estudyante. Tumingala si Derek kay Lolo Isko na may tinging pinaghalong takot at pagkamangha. Siya, isang walang talong MMA fighter, ay natalo ng isang daliri ng isang 80 taong gulang na matanda. Hindi siya nakaramdam ng sakit, ngunit ang kaniyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas na para bang isang hindi nakikitang enerhiya ang nagkandado sa kaniyang katawan. Nagsimulang magbulungan ang mga taga-nayon. Ang mga kwento tungkol kay Lolo Isko
ay hindi na ngayon mga alamat. Naalala nila ang mga kwento ng matatanda tungkol sa daloy ng Chi at sa lalim ng lihim na daloy ng Pilipinas. Ngunit si Derek, kahit lumuhod, ay hindi pa rin sumusuko. Sumigaw siya, pilit na tumayo, nanginginig ang kaniyang mga kamay. Anong ginawa mo sa akin? Ito ay panloloko, hindi ako natalo. Tumakbo siya, naghahanda na sumuntok, ngunit bahagyang umiwas si Lolo Isko at ang kaniyang daliri ay dahan-dahang humipo muli sa pulso ni Derek. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang natumba si Derek sa lupa, nakahiga at humihingal na para bang tumakbo siya ng 10-10 kilometro. Lumapit si Lolo Isko, yumuko at tiningnan si Derek. Anak, ang martial arts ay hindi para manalo, kundi para maunawaan ang sarili. Malakas ka, ngunit hindi mo pa nauunawaan kung ano ang tunay na lakas. Sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay, naramdaman ni Derek na siya ay maliit. Tiningnan niya ang mga mata ni Lolo Isko at sa sandaling iyon, hindi siya nakakita ng isang mahinang matanda kundi isang nakatayong bundok na hindi magigiba, Lolo. Hindi, Guro, bulong niya. Ang kaniyang boses ay paos. Nagsaya ang mga taga-nayon sa pagmamalaki. Mula sa pagkabalisa at galit sa simula, sila ngayon ay puno ng pag-asa at karangalan. Si Lolo Isko, na minsan nilang pinagdudahan, ay nagpatunay na ang lihim na daloy ng Pilipinas ay hindi lamang kuwento kundi isang buhay na pamana, mas malakas kaysa sa anumang suntok. Ang kapaligiran sa liwasan ay masigla pa rin, na para bang ang buong nayon ay humihinga sa iisang tibok ng puso. Ang sigawan ng mga taga-nayon ay umalingaw-ngaw, na sinamahan ng mga bulungan ng pagkamangha. Si Derek Stone, ang higante na dating kinatakutan ng buong mundo ng martial arts, ay nakaluhod ngayon sa lupa, basang-basa ng pawis. Ang kaniyang mga mata ay blanko. Isang daliri lamang, isang dahan-dahang haplos ni Lolo Isko ang nagpabagsak sa kayabangan na binuo niya sa loob ng 12-dosenang taon. Ngunit sa puso ni Derek, isang bagyo ang sumasalanta. Hindi siya nasaktan, hindi nasugatan. Ngunit ang pagkatalo na ito ay mas masahol pa kaysa sa anumang knockout sa arena. Naramdaman niya na siya ay hinubdan, inilantad sa harap ng pulutong bilang isang mahina. Nakatayo si Lolo Isko roon, ang kaniyang maliit na katawan ay naglalabas ng hindi maipaliwanag na karangalan. Hindi siya tumingin kay Derek na may tinging nanalo kundi may pagpapaumanhin na parang isang guro na tinitingnan ang isang mag-aaral na naliligaw. Anak, aniya. Ang kaniyang tinig ay mababa at dahan-dahan. Ang martial arts ay hindi laban sa iba, kundi laban sa sarili. Natalo ka, ngunit hindi sa akin, kundi sa iyong ego. Ang mga salita ng lolo ay parang mga martilyo na tumatama sa isipan ni Derek. Nais niyang sumagot. Nais niyang sumigaw na ito ay panloloko lamang, ngunit hindi niya magawa. Ang kaniyang katawan ay nanginginig pa rin, na para bang isang hindi nakikitang enerhiya ang nagkandado sa bawat kalamnan. Ang mga taga-nayon, mula sa matatanda hanggang sa mga bata ay tahimik na nanonood. Wala na silang takot, wala nang pagkabalisa. Sa halip, isang tahimik na pagmamalaki ang kumalat. Si Lolo Isko, na minsan nilang inakala na isang matanda lamang na nabubuhay ng mag-isa sa bundok, ay naging simbolo ng lakas ng nayon, ng kultura ng Pilipinas. Si Kiko, na nakatayo sa tabi ng lolo, ay tumatalon, sumisigaw ng malakas. Si Lolo Isko ang champion, tinuruan niya ang higante ng leksyon. Tumawa ng malakas ang pulutong, ngunit sa tawa na iyon ay mayroon ding paggalang. Nagsimula silang magbulungan tungkol sa daloy ng Chi, tungkol sa mga punto ng enerhiya, tungkol sa mga lihim na kasanayan na ginamit ni Lolo Isko. Ang mga kwento na minsan ay itinuturing na alamat ay nabuhay ngayon, mas malinaw at mas totoo kaysa kailanman. Ngunit hindi madali para kay Derek na tanggapin ang pagkatalo. Sinandal niya ang kaniyang kamay sa lupa, sinubukang tumayo, ang kaniyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Lolo, Guro, anong ginawa ninyo sa akin? Sigaw niya, ang kaniyang boses ay paos. Hindi ito martial arts, ito ay salamangka, panloloko. Tumingin siya kay Lolo Isko, ngunit ang kaniyang mga mata ay nawala ang dating kayabangan. Sa halip ay kalituhan, isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na hindi pa niya naranasan. Nakipaglaban na siya sa pinakamalakas na kalaban, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang tulad ni Lolo Isko, isang tao
na hindi gumamit ng lakas ngunit nagdulot sa kaniya ng pagluhod. Ngumiti si Lolo Isko. Ang kaniyang ngiti ay mabait na parang isang lolo na tumitingin sa kaniyang apo. Anak, ang martial arts ay hindi lamang suntok at sipa. Ito ay pag-unawa sa katawan, sa enerhiya, sa kalikasan. Ang pagpindot sa punto ng enerhiya ay hindi sa lamang ka, kundi isang paraan ng paggamit ng daloy ng chi upang ayusin ang daloy ng enerhiya sa katawan. Malakas ka, ngunit hindi mo nauunawaan ang sarili mo. Umiling si Derek na parabang ayaw maniwala. Siya ay isang MMA fighter na sinanay ng agham ng mahihirap na ehersisyo at modernong teknik. Daloy ng chi, punto ng enerhiya. Ang mga bagay na ito ay pamahiin lamang para sa kaniya, mga kuwento ng matatanda. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya, natalo siya at natalo sa paraan na hindi maipaliwanag. Lumapit si Lolo Isko, inilagay ang kaniyang kamay sa balikat ni Derek. Kahit payat ang kamay ng lolo, naramdaman ni Derek ang kakaibang lakas, hindi lakas ng kalamnan kundi isang mainit na daloy ng enerhiya na dumadaloy sa kaniyang katawan. Gusto mo bang mag-aral? Tanong ng lolo. Ang kaniyang tinig ay banayad ngunit puno ng awtoridad. Tumingala si Derek, ang kaniyang tingin ay nag-aalinlangan. Nais niyang tumanggi. Nais niyang sumigaw na hindi niya kailangang matuto ng anuman mula sa isang matanda. Ngunit sa kaibuturan ng kaniyang puso, alam niya na hindi siya makatalikod. Dumating siya rito upang patunayan ang lakas, ngunit ngayon ay napagtanto niya na wala siyang alam tungkol sa tunay na lakas. Nagsimulang magbulungan ang mga taga-nayon. Ang ilan ay nagulat nang inalok ni Lolo Isko si Derek na mag-aral ng martial arts. Nilapastangan niya tayo. Bakit niya siya tuturuan? Bulong ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngunit ang mga matatanda na nakakaintindi kay Lolo Isko ay ngumiti lamang. Alam nila na hindi siya kumikilos dahil sa paghihiganti. Para sa kaniya, ang martial arts ay isang landas upang akayin ang tao sa kabutihan, hindi upang sirain sila. Si Kiko, na nakatayo sa tabi, ay humawak sa kamay ng lolo, tumingala na may nagniningning na mga mata. Lolo, turuan niyo siya para malaman niya kung gaano kagaling ang martial arts ng Pilipinas. Tumango si Lolo Isko at lumingon kay Derek. Anak, hindi kita pinipilit, ngunit kung nais mong maunawaan, manatili ka. Ipapakita ko sa iyo na ang martial arts ay hindi lamang lakas kundi pagkakaisa. Nanatiling tahimik si Derek, ang kaniyang paghinga ay mabigat pa rin. Tiningnan niya ang pulutong, ang mga mata ay pinaghalong kuryosidad at paghamon. Alam niya na kung aalis siya ngayon, dadalhin niya ang kahihiyan na ito magpakailanman. Ngunit ang manatili ay nangangahulugang pagkilala na siya, isang walang talong boksingero, ay kailangang matuto mula sa isang 80 taong gulang na matanda. Ito ay isang mahirap na pagpili, isang malalim na hiwa sa kaniyang pagmamataas. Sa huli, tumayo si Derek, ang kaniyang mga binti ay nanginginig pa rin. Yumuko siya, hindi dahil sa takot kundi dahil sa paggalang na hindi niya maintindihan. Opo, guro, aniya, ang kaniyang boses ay paos. Sumabog ang pulutong, ang palakpakan ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Mula sa shock at galit sa simula, ang mga taga-nayon ay ngayon ay nakaramdam ng matinding pagmamalaki. Hindi lamang pinrotektahan ni Lolo Isko ang dangal ng nayon, kundi nagdulot din sa isang higanteng Amerikano na yumuko at tawagin siyang guro. Ngunit alam din nila na ang paglalakbay ni Derek ay hindi pa tapos. Mananatili siya at ang mga darating na araw ay magiging isang pagsubok hindi lamang para sa kaniya kundi para rin kay Lolo Isko. Unti-unting lumubog ang araw, ang sikat ng haring araw ay nagbigay kulay sa liwasan ng isang matingkad na kulay kahel. Humawak sa tungkod si Lolo Isko, dahan-dahang naglakad patungo sa kaniyang bahay sa bundok. Sinundan siya ni Kiko at ni Derek na puno ng pag-aalinlangan. Tumingin ang mga taga-nayon, puno ng pag-asa ang kanilang puso. Alam nila na kay Lolo Isko lahat ay posible at ang kuwento tungkol sa nagtatagong hukom at sa lakas ng lihim na daloy ng Pilipinas ay nagsisimula pa lamang. Dumilim na, tinatakpan ang nayon ng isang tahimik na balabal. Ang pilak na liwanag ng buwan ay nagbigay liwanag sa pulang lupang daan na patungo sa gilid ng bundok kung saan nakatira si Lolo Isko sa maliit na kubo na nakatago sa gitna ng kawayanan. Si Derek Stone,
Ang hambog na higanteng boksingero na dating naghamon sa buong nayon ay naglalakad ngayon ng tahimik sa likod ni Lolo Isko. Ang kaniyang anino ay mataas, ngunit ang kaniyang balikat ay bahagyang nakayuko na para bang may dinadala siyang hindi nakikitang bigat. Si Kiko, ang batang may nagniningning na mga mata, ay tumatalon sa unahan, paminsan-minsan ay lumingon kay Derek na may ngiting mapaglaro. Makikita mo, napakagaling ni Lolo Isko. Sigaw ng bata, ang kaniyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kapaligiran. Hindi sumagot si Derek. Tahimik lamang, ang kaniyang isip ay gulong-gulo. Ang bahay ni Lolo Isko ay napakasimple na mahirap paniwalaan. Isang mababang bubong na nipa, ilang piraso ng kahoy ang nakakabit upang maging dingding, at isang maliit na bakuran na may isang batong mesa na kinakain ng panahon. Sa loob, ang liwanag mula sa lampara ng langis ay nagbigay ng banayad na init. Inanyayahan ni Lolo Isko si Derek na umupo sa banig na kawayan at dahan-dahang nagtimpla ng tsaa. Ang bango ng salabat ay kumalat na nagdulot kay Derek, bagamat tensyonado pa rin, ng kakaibang kapayapaan. Tiningnan niya si Lolo Isko, ang taong nagpaluhod sa kaniya ng isang daliri lamang ilang oras na ang nakalipas. Guro, nagsalita si Derek, ang kaniyang boses ay nag-aalangan. Anong ginawa ninyo sa akin? Hindi ako nasasaktan, ngunit hindi ako makagalaw. Ano iyon? Ngumiti si Lolo Isko, inilagay ang tasa ng tsaa sa harap ni Derek. Anak, iyon ay punto ng enerhiya, isang teknik ng daloy ng chi. Hindi ito gumagamit ng lakas ng kalamnan, kundi ang enerhiya sa loob ng katawan upang ayusin ang daloy ng chi. Nang hipuin ko ang iyong punto ng enerhiya, hindi kita sinasaktan, kundi pansamantalang kinakandado ang daloy ng chi na nagdulot upang hindi makasunod ang iyong katawan. Kumunot ang noo ni Derek, sinusubukang umintindi. Narinig niya ang tungkol sa chi, ngunit palagi niyang inakala na ito ay pamahiin, mga kwento ng mga pelikulang martial arts. Ngunit ngayon, hindi niya maitatanggi ang nangyari. Malinaw niyang naramdaman ang isang hindi nakikitang enerhiya, mas malakas kaysa sa anumang suntok na natanggap niya. Ang daloy ng chi ay hindi sa lamangka, patuloy ni Lolo Isko. Ang kaniyang tinig ay dahan-dahan na parang batis. Ito ay pag-unawa sa katawan, sa kalikasan, sa pagkakaisa. Ang martial arts ay hindi lamang pakikipaglaban, kundi isang paraan para mamuhay ng naaayon sa sariling katangian. Nakikinig si Derek, ngunit ang kaniyang puso ay puno pa rin ng pagdududa. Siya ay isang MMA fighter na sinanay ng agham, ng mga ehersisyo na sumusukat sa bawat milimetro. Daloy ng chi, punto ng enerhiya, ang mga bagay na ito ay parang isang ganap na banyagang mundo para sa kaniya. Ngunit hindi siya makaalis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kuryosidad. Gusto niyang malaman, gusto niyang maintindihan kung bakit ang isang 80 taong gulang na matanda ay maaaring magdulot sa kaniya isang makina ng pakikipaglaban ng kawalan ng kapangyarihan. Tumayo si Lolo Isko, sinenyasan si Derek na sumunod sa kaniya sa bakuran. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinimulan niyang ituro kay Derek ang mga pangunahing galaw ng daloy ng chi. Humiga ka, aniya. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang gumalaw na parang ihip ng hangin. Huminga ng malalim, damhin ang hangin na pumapasok sa katawan, huminga ng malalim upang alisin ang lahat ng tensiyon. Si Derek, sa kaniyang malaking katawan, ay nakaramdam ng pagkaasiwa habang sinubukang gayahin ang mga dahan-dahang galaw ng lolo. Sanay siya sa mabibigat na ehersisyo, sa mga suntok na kasing bilis ng kidlat. Ngunit ngayon, ang paghinga lamang ay nagdulot sa kaniya ng kalituhan. Si Kiko, na nakaupo sa batong upuan, ay tumatawa ng mahina. Mali ang ginagawa mo, dapat mas mabagal, tulad ng kay Lolo. Bumulong si Derek, ngunit hindi sumagot. Nagsimula siyang huminga, sinubukang mag-focus. Sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay, napagtanto niya na hindi niya kailanman binigyang pansin ang kaniyang paghinga. Palagi siyang umaasa sa lakas ng kalamnan, sa bilis, sa pagiging agresibo, ngunit sa ilalim ng gabay ni Lolo Isko, naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba, isang mainit na daloy ng enerhiya na parang maliit na batis na dumadaloy sa kaniyang katawan. Hindi niya maintindihan kung ano iyon, ngunit nagdulot ito upang gumaan ang kaniyang pakiramdam. Sa mga sumunod na araw,
Nanatili si Derek sa nayon, nanirahan sa maliit na bahay ni Lolo Isko. Bawat umaga, gumigising siyang maaga kasama ang lolo upang mag-ensayo ng daloy ng chi sa bakuran. Ang mga dahan-dahang galaw, na tila simple, ay nagdulot sa kaniya ng higit na pagkapagod kaysa sa anumang sesyon ng gym. Tinuruan siya ni Lolo Isko kung paano tumayo, kung paano ayusin ang kaniyang paghinga, kung paano damhin ang daloy ng chi sa katawan. Kailangan mong makinig sa iyong katawan, aniya. Ang kaniyang mga mata ay matalim ngunit puno ng pagpapaumanhin. Kapag naunawaan mo ang sarili mo, mauunawaan mo ang buong mundo. Ang mga taga-nayon, na sa simula ay nagduda sa desisyon ni Lolo Isko, ay nagsimulang magbago ng isip. Nakita nila si Derek, na dating hambog, ay tahimik na nagtatrabaho kasama nila ngayon. Tumulong siya sa pag-aayos ng bubong, nagbubuhat ng tubig mula sa batis, at nakipaglaro pa nga sa mga bata. Si Kiko ay naging kaniyang di inaasahang kaibigan, palaging nakasunod at nagkukuwento tungkol kay Lolo Isko. Tinalo ni Lolo ang isang oso nang walang armas. Pagmamalaki ni Kiko, ang kaniyang mga mata ay nagniningning. Ngumiti ng mahina si Derek ngunit hindi sumagot. Nagsimula siyang maniwala na kay Lolo Isko, lahat ay posible. Ngunit hindi lahat sa nayon ay tumatanggap kay Derek. Ang isang grupo ng mga kabataan na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Berto ay nagtatago pa rin ng puot. Inakala nila na hindi karapat-dapat si Derek na turuan ni Lolo Isko. Nilapastangan niya tayo, nilapastangan niya ang martial arts ng Pilipinas, sabi ni Berto, ang kaniyang tinig ay puno ng galit. Bakit niya siya itinuturing na mag-aaral? Ang mga bulungan ay kumalat, na nagdulot ng pagkabalisa sa nayon. Iginagalang nila si Lolo Isko, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit ginugol niya ang kaniyang oras sa isang dayuhan, isang taong dumating upang manira. Isang gabi, habang nag-e-ensayo si Derek ng paghinga sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumitaw si Berto at ang ilang kaibigan. "Hoy, higante!" tawag ni Berto, ang kaniyang tinig ay puno ng hamon. "Sa tingin mo, maaari kang matuto ng martial arts ni Lolo Isko at maging bahagi ng nayon namin? Hindi ka karapat-dapat." Huminto si Derek, tiningnan si Berto. Nais niyang sumagot. Nais niyang gumamit ng kamao upang lutasin ang problema tulad ng dati niyang ginagawa. Ngunit pagkatapos, naalala niya ang sinabi ni Lolo Isko, ang martial arts ay upang kontrolin ang sarili, hindi upang manggulo. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Ang kaniyang tinig ay mababa, ayokong magdulot ng gulo, gusto ko lang mag-aral. Ngumiti ng mahina si Berto, lumapit ng mas malapit. Mag-aral? Isa ka lamang dayuhan. Hindi mo kailanman mauunawaan ang diwa ng martial arts ng Pilipinas. Nagiging tensyonado ang kapaligiran, na parang isang apoy na malapit ng sumiklab. Humigpit ang kamao ni Derek ngunit hindi gumalaw. Alam niya na kung gagawin niya iyon, ang lahat ng kaniyang pagsisikap sa mga nakaraang araw ay mawawalan ng kabuluhan. Ngunit hindi tumigil si Berto. Malakas niyang itinulak ang dibdib ni Derek na nagdulot upang umatras ito ng isang hakbang. Nagsimulang magtipon ang pulutong, ang mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-aalala. Ano ang gagawin ni Derek? Magiging agresibo ba muli ang higante? Sa sandaling iyon, isang tinig ang umalingaw-ngaw, mababa ngunit puno ng autoridad. Tama na. Lumabas si Lolo Isko mula sa dilim. Ang kaniyang tungkod ay bahagyang tumama sa lupa. Lahat ay tumahimik, maging si Berto. Tiningnan niya si Berto at tiningnan si Derek. Ang kaniyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa. Mga anak, ang martial arts ay hindi nagtatangi sa pagitan ng taga-nayon o dayuhan. Isa lamang ang tinatanong nito. Sapat ba ang laki ng iyong puso upang matuto? Yumuko si Berto sa kahihiyan. Bumuntong hininga si Derek, nagpapasalamat kay Lolo Isko higit kailanman. Ang buwan ay nakasabit sa langit, nagbibigay liwanag sa maliit na bakuran sa harap ng bahay ni Lolo Isko. Ang kapaligiran ay nananatiling tensyonado matapos ang paghaharap ni Derek Stone at Berto, ngunit ang pagdating ni Lolo Isko ay nagpatay sa apoy ng labanan bago ito sumiklab. Si Berto, bagamat may galit pa rin, ay yumuko at tahimik na umalis kasama ang kaniyang grupo, iniiwasan ang matalim na tingin ng lolo. Nakatayo si Derek roon, mabigat ang paghinga, nakababa ang mga kamay. Nakontrol niya ang sarili,
hindi gumanti sa pamamagitan ng kamao tulad ng kaniyang dating nakagawian, ngunit sa kaniyang puso, isang bagyo ng emosyon ang umiikot. Naramdaman niya na siya ay nawawala, parang isang taong hindi kabilang sa lugar na ito. Bagamat tinawag niya si Lolo Isko na guro, humawak sa tungkod si Lolo Isko, dahan-dahang lumapit kay Derek. "Anak," aniya. Ang kaniyang tinig ay mababa at mainit na parang ihip ng hangin sa gabi. "Mahusay ang ginawa mo. Ang pagpipigil ay ang unang hakbang upang maunawaan ang martial arts." Tumingala si Derek, ang kaniyang tingin ay pinaghalong pagkamangha at pagdududa. "Guro, hindi ko maintindihan," pag-amin niya, ang kaniyang boses ay paos. "Gusto kong matuto, ngunit hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Ang mga tao rito, ayaw nila sa akin. Ako ang dayuhan, ang taong nanlapastangan sa kanila. Bakit ninyo pa rin ako tinuturuan?" Ngumiti si Lolo Isko, ang kaniyang ngiti ay mabait ngunit may malalim na karunungan. "Anak, ang martial arts ay hindi nagtatanong kung saan ka nagmula. Nagtatanong lamang ito kung saan mo nais pumunta. Kung tapat ang iyong puso, magbubukas ang lahat ng pinto." Si Kiko, ang bata na nakatayo malapit, ay sumingit ng masigla. Tama si Lolo Isko, Derek. Hindi kailanman tumanggi si Lolo sa sinuman, basta gusto nilang matuto ng totoo. Tiningnan ni Derek ang bata at tiningnan si Lolo Isko. Ang pakiramdam ng pagkawala sa kaniyang puso ay unti-unting napalitan ng isang sinag ng pag-asa. Hindi siya sanay sa pagpapaumanhin na ito. Sa kaniyang mundo, ang martial arts ay kompetisyon, tagumpay, ang malakas ay nagpapabagsak sa mahina. Ngunit dito, sa ilalim ng bubong na nipa ni Lolo Isko, ang martial arts ay isang landas patungo sa pagkakaisa hindi lamang sa iba kundi sa sarili. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Derek ang pag-aaral ng daloy ng chi kay Lolo Isko. Bawat umaga, habang ang hamog ay bumabalot pa rin sa gilid ng bundok, nakatayo siya sa bakuran at nag-iensayo ng mga dahan-dahang galaw, inaayos ang kaniyang paghinga ayon sa gabay ng lolo. Nagsimula siyang makaramdam ng maliliit na pagbabago sa kaniyang katawan. Ang mga sakit mula sa mga taon ng mahihirap na ehersisyo ay unti-unting humupa. Ang kaniyang isip ay naging mas tahimik. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pag-aaral ng teknik kundi ang pagharap sa sarili. Madalas na pinapagawa ni Lolo Isko kay Derek ang meditation, pagharap sa mga malalim na iniisip sa kaniyang puso. "Kailangan mong tingnan ang iyong mga takot," aniya. Ang kaniyang tingin ay tila tumatagos sa kaluluwa. "Kapag naunawaan mo ito, saka mo lamang ito malalampasan." Si Derek, bagamat nagsumikap, ay nahirapan sa meditation. Hindi siya sanay na umupo ng tahimik, hindi sanay na harapin ang mga alaala at damdamin na kaniyang ibinaon. Ang matitinding labanan, ang mga pagkakataon na nanalo siya dahil sa pagiging agresibo, at maging ang mga sandali na nakaramdam siya ng kawalan, sa kabila ng pagiging nasa tuktok ng tagumpay, lahat ay bumangon na parang matitinding alon. Isang gabi, habang nagme-meditate sa ilalim ng liwanag ng lampara ng langis, biglang tumayo si Derek, humihingal. "Guro, hindi ko magawa." Halos sumigaw siya. "Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong gawin ang mga bagay na ito. Gusto ko lang maging mas malakas. Gusto kong maintindihan kung paano ninyo ako tinalo." Si Lolo Isko, na nakaupo sa tabi ng batong mesa, ay dahan-dahang tinapik ang kaniyang tungkod sa lupa. "Anak, ang maging malakas ay hindi ang talunin ang iba, kundi ang talunin ang demonyo sa iyong puso." Ang mga salita ng lolo ay parang matalim na kutsilyo na tumama ng malalim sa isipan ni Derek. Umupo siya, hinawakan ang kaniyang ulo, nakaramdam na parang guguho ang buong mundo. Napagtanto niya na sa loob ng maraming taon, tinatakasan niya ang sarili, ginagamit ang mga laban upang itago ang pagkabalisa, ang kalungkutan. Lumapit si Lolo Isko, inilagay ang kaniyang kamay sa balikat ni Derek. "Hindi mo kailangang maging perpekto," aniya. "Kailangan mo lamang maglakas loob na humarap. Iyon ang tunay na lakas." Hindi sumagot si Derek, ngunit sa kaniyang puso ay may binhi na naitanim. Nagsimula siyang umintindi, kahit kaunti lamang, na ang martial arts ni Lolo Isko ay hindi lamang teknik kundi isang pilosopiya ng buhay. Habang dahan-dahang nagbabago si Derek, hindi pa rin siya lubusang tinatanggap ng nayon. Si Berto at ang grupo ng mga kabataan ay nananatiling malayo, madalas na nagtitipon sa liwasan upang magbulungan. "Nagpapanggap lang siya," sabi ni Berto.
Ang kaniyang tinig ay puno ng paghamak. Paano mauunawaan ng isang tulad niya ang diwa ng martial arts ng Pilipinas? Aalis din siya pagkatapos niyang matuto ng ilang galaw. Ang mga salitang ito, bagamat hindi hayag, ay kumalat sa nayon na nagdulot ng isang bulong ng pagdududa. Si Derek, bagamat hindi naririnig, ay naramdaman ang paglayo ng ilang tao. Alam niya na hindi pa siya lubusang tinatanggap at ito ay nagdulot sa kaniya minsan na magtanong kung siya ba talaga ay kabilang sa lugar na ito. Ngunit mayroon ding mga tao tulad ni Kiko at ang ilang matatanda na naniniwala na may dahilan si Lolo Isko. Hindi kailanman nagkakamali si Lolo, sabi ng isang matandang babae, ang kaniyang mga mata ay puno ng pananalig. Kung tinuturuan niya siya, siguro ay may karapat-dapat siyang matutunan. Isang hapon, habang tinutulungan ni Derek si Kiko na magbuhat ng tubig mula sa batis, isang grupo ng mga bata sa nayon ang tumakbo. Kuryoso siyang tiningnan. "Higanteng lolo, kaya mo bang buhatin ang batong iyon?" Tanong ng isang bata. Itinuro ang isang malaking bato sa gilid ng batis. Tumawa si Derek. Sa unang pagkakataon, ang kaniyang tawa ay walang bahid ng kayabangan. Ibinaba niya ang binuhat na tubig, lumapit, at madaling binuhat ang bato sa harap ng sigawan ng mga bata. Pumalakpak si Kiko, sumisigaw ng malakas. "Kita mo? Malakas talaga si Derek." Ang sandaling iyon, bagamat maliit, ay nagdulot kay Derek ng pakiramdam ng koneksyon sa nayon. Hindi na siya ang dayuhan, kahit sa mata ng mga bata. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating isang umaga nang tawagin ni Lolo Isko si Derek sa liwasan. "Anak, ngayon ay makikipaglaban ka sa akin," aniya. Ang kaniyang tinig ay kalmado ngunit puno ng kahulugan. Nabigla si Derek. "Guro, ayokong makipaglaban sa inyo, natalo na ako." Umiling si Lolo Isko, ang kaniyang mga mata ay nagniningning. "Hindi ito laban para sa panalo o talo kundi para maunawaan mo ang iyong natutunan. Gamitin mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo." Ang mga taga-nayon, nang marinig ang balita na makikipaglaban si Lolo Isko kay Derek, ay nagtipon sa liwasan, sabik at nag-aalala. Nakatayo si Berto sa pulutong, nakahalukip-kip. Ang kaniyang tingin ay puno ng pagdududa. "Tingnan natin kung ano ang magagawa ng higanteng ito," bulong niya. Sa ilalim ng maagang sikat ng araw, nakatayo si Derek sa tapat ni Lolo Isko. Ang kaniyang puso ay malakas na tumitibok. Ayaw niyang saktan ang lolo, ngunit alam din niya na si Lolo Isko ay hindi kailanman gumagawa ng anumang walang kabuluhan. Itinaas ni Lolo Isko ang kaniyang kamay, sinenyasan si Derek na magsimula. Huminga ng malalim si Derek, sinubukang gamitin ang lahat ng kaniyang natutunan, ayusin ang paghinga, mag-focus sa daloy ng chi sa katawan. Lumapit siya at nagbigay ng dahan-dahang suntok, hindi gumamit ng lakas para lamang sumubok. Umiwas si Lolo Isko. Dahan-dahang hinarangan ng suntok sa pamamagitan ng paghaplos ng kamay. "Mag-focus, aniya. Anak, huwag mong isipin ako, isipin mo ang sarili mo." Ang laban ay hindi katulad ng anumang laban na naranasan ni Derek. Walang sigawan, walang malalakas na suntok, tanging mga dahan-dahang galaw na parang isang sayaw kung saan ginagabayan ni Lolo Isko si Derek sa bawat stance. Ang mga taga-nayon ay huminto sa paghinga. Nagulat sa kakayahan ng lolo at sa pagbabago ni Derek. Hindi na siya agresibo, hindi na siya nagtatangkang manaig. Nag-aaral siya kahit nakikipaglaban. At sa sandaling iyon, ang ilang tao, kasama na si Berto, ay nagsimulang tumingin kay Derek sa ibang paraan. Natapos ang laban nang dahan-dahang hinaplos ni Lolo Isko ang balikat ni Derek na nagdulot upang huminto ito at ngumiti. "Mahusay ang ginawa mo, anak," aniya. Yumuko si Derek. Ang kaniyang puso ay puno ng paggalang. Pumalakpak ang mga taga-nayon, hindi lamang para kay Lolo Isko kundi para rin kay Derek. Nagsisimula siyang maging bahagi nila, kahit mahaba pa ang kaniyang daan. Ang maagang sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon ng puno na nagbigay ng banayad na dilaw na liwanag sa liwasan. Ang palakpakan ng mga taga-nayon ay umalingaw-ngaw pa rin, ngunit hindi na maingay tulad ng araw na tinalo si Derek ng isang daliri ni Lolo Isko. Sa pagkakataong ito, ang palakpakan ay may ibang kahulugan pagkilala hindi lamang kay Lolo Isko kundi kay Derek Stone, ang higante na dating itinuring na hambog na dayuhan. Nakatayo siya roon, mabigat pa rin ang paghinga,
ngunit sa kaniyang mukha ay wala na ang tensyon o galit. Sa halip ay isang mahinang ngiti na para bang nakita niya ang isang nawawalang bahagi ng kaniyang kaluluwa. Si Lolo Isko, na may hawak na tungkod, ay tumango ng may kasiyahan. "Anak, nagsimula ka ng umintindi," aniya. Ang kaniyang tinig ay mababa at mainit na parang batis na dumadaloy sa batuhan. Nagkalat ang mga taga-nayon, ngunit ang kanilang mga mata ay nagbago na nang tiningnan si Derek. Ang ilang tao, tulad ng matandang nagtitinda ng puto sa kanto ng liwasan, ay ngumiti sa kaniya at inalok pa nga siya ng mainit na puto. "Kainin mo, bata, mukhang gutom ka na," aniya. Ang kaniyang tinig ay puno ng kabaitan. Kinuha ni Derek ang puto, nahihiyang nagpasalamat, hindi sanay sa init na ito. Si Kiko, tulad ng dati, ay tumalon-talon sa tabi, ipinagmamalaki sa mga bata sa nayon. "Kita mo, sinabi ko na magiging magaling si Derek. Nag-aral siya kay Lolo Isko, paano siya hindi magiging magaling?" Tumawa si Derek, hinaplos ang ulo ni Kiko, nakaramdam na parang unti-unti siyang nagiging bahagi ng lugar na ito kahit kaunti lamang. Ngunit hindi lahat ay madali. Si Berto, bagamat nakita ang laban, ay hindi pa rin lubusang tinatanggap si Derek. Nakatayo siya sa gilid ng liwasan, nakahalukip-kip, ang kaniyang tingin ay malamig. Nagpapanggap lang siya, bulong ni Berto sa ilang kaibigan. Paano mauunawaan ng isang tulad niya ang diwa ng martial arts ng Pilipinas? Aalis din siya, tulad ng lahat ng ibang dayuhan. Ang mga salitang ito, bagamat hindi hayag, ay kumalat sa nayon na nagdulot ng isang bulong ng pagduda. Si Derek, bagamat hindi naririnig, ay naramdaman ang paglayo ng ilang tao. Alam niya na hindi pa siya lubusang tinatanggap at ito ay nagdulot sa kaniya minsan na magtanong kung siya ba talaga ay kabilang sa lugar na ito. Sa mga sumunod na araw, pinatindi ni Lolo Isko ang pagtuturo kay Derek, hindi lamang tungkol sa daloy ng chi kundi tungkol din sa pilosopiya ng martial arts. Isang umaga, habang nakaupo ang dalawa sa batong upuan sa harap ng bahay, ikinuwento ni Lolo Isko ang pinagmulan ng lihim na daloy ng Pilipinas. Ang ating martial arts ay hindi lamang isang paraan ng pakikipaglaban kundi isang paraan ng pamumuhay, aniya, ang kaniyang mga mata ay malayo ang tingin. Mula noong daan-daang taon na ang nakalipas, ginamit ito ng mga maestro upang protektahan ang nayon, protektahan ang pamilya, ngunit upang panatilihin ding tahimik ang kanilang kaluluwa. Kailangan mong matutunan kung paano balansehin ang lakas at awa. Nakikinig si Derek, sinubukang umintindi. Nagsimula siyang mapagtanto na ang itinuturo ni Lolo Isko ay hindi lamang upang palakasin siya sa arena kundi upang gawin siyang mas mabuting tao. Nagsimula ring turuan ni Lolo Isko si Derek tungkol sa mga punto ng enerhiya, isang mahalagang bahagi ng daloy ng chi. Ang katawan ng tao ay may mga punto na nagkokonekta sa enerhiya, paliwanag ng Lolo. Itinuro ang mga posisyon sa braso ni Derek. Kung alam mo kung paano ito hipuin, maaari mong tulungan ang iba o protektahan ang sarili mo nang hindi sinasaktan. Si Derek, sa kaniyang malalaking kamay, ay nahirapang gayahin ang paraan ng pagpindot ng Lolo sa mga punto ng enerhiya. Kakaiba ang kaniyang pakiramdam, na para bang nag-aaral siya ng isang bagay na lampas sa martial arts. Minsan, nang sinubukan niyang pindutin ang punto ng enerhiya kay Kiko sa ilalim ng pangangasiwa ng Lolo, hindi sinasadyang napatawa ng malakas ang bata. "Mali ang ginagawa mo, Derek," sigaw ni Kiko, gumugulong sa lupa. Tumawa ng malakas si Lolo Isko, isang bihirang ngiti ngunit puno ng init. "Anak, kailangan mo ng pasensya. Ang tunay na lakas ay nangangailangan ng oras." Bukod sa pag-aaral ng martial arts, mas lalo pang nakikibahagi si Derek sa buhay ng nayon. Tumulong siya sa mga taga-nayon sa pag-aayos ng tulay na kahoy na inanod ng baha, nagbuhat ng mabibigat na sako ng palay, at natutunan pa nga kung paano gumawa ng suman mula sa isang matandang babae. Ang mga gawaing ito, bagamat maliliit, ay nagdulot sa kaniya ng pakiramdam na hindi na siya dayuhan. Ang mga bata sa nayon ay nagsimulang sumunod sa kaniya, tinatawag siyang higanteng lolo at humihingi sa kaniya ng kwento tungkol sa mga laban sa MMA. Si Derek, na sa simula ay nahihiya, ay unti-unting naging bukas. Nagkuwento siya tungkol sa mga pagkakataon na na-knockout niya ang kalaban, ngunit palaging nagtatapos sa pagsasabi, "Ngunit tinuruan ako ni Lolo Isko na ang tunay na lakas ay hindi nasa suntok kundi nasa puso." Ang mga bata ay namangha,
At si Kiko ay tumango na parang isang matanda. Tama, si Lolo Isko ang numero 1. Ngunit isang bagong pagsubok ang dumating, biglaan at tensyonado. Isang grupo ng mga boksingero mula sa syudad ang nakarinig tungkol sa laban ni Derek at Lolo Isko at pumunta sa nayon. Sila ay mga freestyle fighter, hindi kabilang sa anumang gym, ngunit sikat sa kanilang agresibong estilo at hindi nahihiya na magdulot ng gulo. Ang pinuno, isang lalaking nagngangalang Turo, mataas at may matatalim na mata, ay nagpahayag na nais niyang subukan ang lakas ni Lolo Isko. Nabalitaan namin na isang matanda ang nagpatumba sa isang boksingero. Sabi ni Turo, ang kaniyang tinig ay puno ng hamon. Kung talagang magaling ang matanda, gusto naming subukan. Kung hindi, huwag na siyang magyabang pa tungkol sa lihim na daloy. Ang mga taga-nayon, bagamat ipinagmamalaki si Lolo Isko, ay nagsimulang mag-alala. Matanda na ang lolo, at ang grupong ito ng mga boksingero ay hindi tulad ni Derek, hindi sila dumating upang matuto kundi upang manira. Nakatayo si Derek sa tabi ni Lolo Isko, nakaramdam ng pag-init ng dugo. Nais niyang humakbang, nais niyang gamitin ang kaniyang natutunan upang protektahan ang lolo at ang nayon, ngunit inilagay ni Lolo Isko ang kaniyang kamay sa balikat niya, umiling. Anak, hindi ito ang laban mo, aniya. Ang kaniyang tingin ay kalmado. Hayaan mo akong humarap. Nagngalit ang ngipin ni Derek, ngunit sumunod siya, bagamat sa kaniyang puso ay may nag-aapoy na galit. Ang liwasan ay muling naging sentro nang lumabas si Lolo Isko upang harapin si Turo at ang grupo ng mga boksingero. Si Turo, na may ngiting mapanghamak, ay tiningnan ang lolo mula ulo hanggang paa. Matanda, sigurado ka ba? Ayokong saktan ang isang matanda. Ngumiti si Lolo Isko, hindi sumagot, at itinaas lamang ang kaniyang kamay upang senyasan ang pagsisimula. Napahinto sa paghinga ang pulutong. Humigpit ang kamao ni Kiko, bumulong, mananalo si Lolo, tama? Hindi sumagot si Derek, ang kaniyang tingin ay nakatutok kay Lolo Isko. Alam niya na malakas ang lolo, ngunit ang grupong ito ng mga boksingero ay marami at agresibo. Magagawa ba niya ang ginawa niya noong una? Sumugod si Turo, nagbigay ng sipa na kasing bilis ng kidlat. Umiwas si Lolo Isko, dahan-dahan na parang bumabagsak na dahon, at humipo ng isang daliri sa tuhod ni Turo. Huminto ang boksingero, ang kaniyang binti ay tila nakakandado, at natumba sa lupa. Sumigaw ang pulutong, ngunit ang iba pang mga boksingero ay hindi sumuko. Sabay-sabay silang sumugod, determinado na manaig sa lolo sa pamamagitan ng dami. Si Derek ay humigpit ang kamao, handa ng tumalon, ngunit si Lolo Isko, sa hindi kapani-paniwalang liksi, ay patuloy na humipo sa mga punto ng enerhiya na nagdulot upang matumba ang bawat isa sa kanila, hindi nasasaktan ngunit lubos na walang kapangyarihan. Sa loob ng ilang minuto, ang buong grupo ng mga boksingero ay nakahiga sa liwasan, humihingal, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha. Si Turo, ang huling tumayo, ay tumingin kay Lolo Isko nang may paggalang. Matanda, sino ka? Bulong niya. Ngumiti si Lolo Isko, humawak sa tungkod. Ang kaniyang tinig ay kalmado. Ako ay isang matanda lamang na nakatira sa bundok. Ngunit ang martial arts ay hindi nagtatanong ng edad. Nagtatanong lamang ito ng puso. Nagsaya ang mga taga-nayon. Ang sigawan ay umalingaw-ngaw. Si Derek, sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng pagmamalaki hindi lamang kay Lolo Isko kundi sa buong pamana ng martial arts ng Pilipinas na kaniyang pinag-aaralan. Ang sigawan ng mga taga-nayon ay umalingaw-ngaw pa rin sa liwasan na parang mga alon na tumatama sa batuhan. Ngunit ang kapaligiran ngayon ay puno ng matinding pagmamalaki. Si Lolo Isko, sa kaniyang maliit na katawan at manipis na tungkod, ay muling nagpatunay na ang lihim na daloy ng Pilipinas ay hindi lamang alamat. Ang grupo ng mga boksingero mula sa siyudad na pinamumunuan ni Turo ay nakahiga sa lupa, ang kanilang mga mata ay pinaghalong pagkamangha at kahihiyan. Dumating sila na may intensyong manira, ngunit ngayon ay makikita na lamang nila si Lolo Isko ng may paggalang. Si Turo, bagamat masakit ang pagkatumba, ay pilit na tumayo, ang kaniyang boses ay nanginginig. Hindi, Guro, talagang maestro kayo, nagkamali kami. Ngumiti lamang si Lolo Isko, ang kaniyang tingin ay mabait ngunit matalim. Mga anak, ang martial arts ay hindi para magpahiya kundi para turuan tayo ng pagpapakumbaba.
Umuwi kayo at tandaan ang leksiyong ito. Ang mga taga-nayon, mula sa matatanda hanggang sa mga bata, ay nagsaya, tumalon si Kiko, yumakap kay Derek, sumisigaw ng malakas. Kita mo, si Lolo Isko, ang champion, walang makakatalo sa kaniya. Nakatayo si Derek sa tabi, hindi nagsasalita, ngunit sa kaniyang puso ay may apoy na nag-aapoy. Hindi lamang siya humanga kay Lolo Isko, kundi nakaramdam din ng bagong responsibilidad. Hindi na siya ang hambog na MMA fighter noon. Siya ay mag-aaral ni Lolo Isko at nais niyang protektahan ang nayon, protektahan ang mga halaga na itinuro ng Lolo. Ngunit alam din niya na ang grupong ito ng mga boksingero ay hindi pa lubusang sumuko. Ang mga mata ni Turo, bagamat nagpapakita ng paggalang, ay naglabas pa rin ng isang sinag ng paghihiganti. Sa mga sumunod na araw, umalis ang grupo ng mga boksingero sa nayon ngunit mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Lolo Isko. Mula sa mga gym sa siyudad hanggang sa mga online forum ng martial arts, nagsimulang pag-usapan ng mga tao ang matanda sa bundok at ang lihim na teknik ng punto ng enerhiya. Ang ilang tao ay naging kuryoso at nais na mag-aral, ngunit mayroon ding iba tulad ni Naturo at ang kaniyang mga kasamahan na tahimik na nagplano ng paghihiganti. Hindi nila matanggap na natalo sila ng isang 80 taong gulang na matanda sa harap ng pulutong. Sa isang sulok ng coffee shop sa siyudad, nagtipon si Turo at ang kaniyang grupo, ang kaniyang boses ay puno ng galit. Babalik tayo. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang matanda kundi pati na rin ang dayuhang higante ang magbabayad. Samantala, sa nayon, ipinagpatuloy ni Derek ang kaniyang paglalakbay sa pag-aaral ng martial arts kay Lolo Isko. Nagsimulang turuan siya ng lolo ng mas mataas na teknik ng daloy ng chi. Hindi lamang tungkol sa mga punto ng enerhiya, kundi tungkol din sa kung paano gamitin ang enerhiya upang mapalakas ang lakas at liksi. Isang umaga, sa maliit na bakuran sa harap ng bahay, hiniling ni Lolo Isko kay Derek na tumayo ng isang oras, itinaas ang kaniyang kamay at hawak ang isang banga ng tubig. Kailangan mong damhin ang daloy ng chi na dumadaloy sa iyong katawan, aniya, ang kaniyang tingin ay seryoso. Si Derek, bagamat sanay sa mahihirap na ehersisyo, ay pinawisan ng malakas. Nagngalit ang kaniyang ngipin, pilit na nag-focus, ngunit nanginginig ang banga ng tubig sa kaniyang kamay. Si Kiko, na nakaupo sa tabi, ay tumatawa ng mahina. Derek, malapit nang mahulog ang banga. Bumulong si Derek, ngunit hindi sumuko. Alam niya na sinusubukan ni Lolo Isko ang kaniyang kalooban. Bukod sa pag-aaral ng martial arts, mas lalo pang nakikihalubilo si Derek sa buhay ng nayon. Siya ay naging kaibigan ng mga bata, madalas na nakikipaglaro sa kanila pagkatapos ng ehersisyo. Minsan, habang tinutulungan ang mga taga-nayon na itayo muli ang tulay na kahoy na inanod ng baha, hindi sinasadyang nahulog sa balikat ni Derek ang isang malaking piraso ng kahoy. Nag-alala ang mga taga-nayon, ngunit ngumiti lamang si Derek at hinaplos ang kaniyang balikat. Ayos lang, mas malakas pa ang suntok na natanggap ko kaysa rito. Ang kilos na iyon, bagamat maliit, ay nagdulot upang tingnan siya ng maraming tao, maging si Berto, sa ibang paraan. Si Berto, bagamat malamig pa rin, ay hindi nahayagang pinupuna si Derek. Isang gabi, habang kumakain si Derek kasama si Kiko at ang pamilya ng bata, biglang dumating si Berto. "Hoy, higante," sabi ni Berto, ang kaniyang boses ay nag-aalangan. "Magaling ang ginagawa mo." Nagulat si Derek ngunit tumango lamang. "Salamat." Iyon ang unang pagkakataon na nag-usap sila ng walang puot, ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Isang hapon, habang nag-iensayo sina Derek at Kiko malapit sa batis, isang grupo ng mga estranghero ang lumitaw. Nakasuot sila ng itim, ang kanilang mga mukha ay malamig, at ang namumuno ay walang iba kundi si Turo. Hindi siya nag-iisa kundi may kasamang halos 12 boksingero, lahat ay malalaki at agresibo. "Higante," tawag ni Turo. Ang kaniyang tinig ay puno ng paghamak. "Nabalitaan namin na mag-aaral ka ng matanda. Ngayon, hindi namin siya hinahanap kundi ikaw. Kung matalo ka, malalaman ng buong mundo na ang martial arts ng Pilipinas ay panloloko lamang." Humigpit ang kamao ni Derek, nag-init ang dugo. Nais niyang sumugod, ngunit naalala niya ang sinabi ni Lolo Isko, "Huwag mong hayaang kontrolin ka ng galit." Huminga siya ng malalim, tiningnan si Turo. "Kung gusto ninyong lumaban, lalaban ako,
ngunit hindi ito para patunayan ang anuman kundi para protektahan ang aking natutunan. Ang mga taga-nayon, nang marinig ang balita, ay nagtipon sa gilid ng batis. Si Lolo Isko, na sinabihan ni Kiko, ay dahan-dahan ring dumating na may hawak na tungkod. Nang lumitaw siya, ngumiti ng mahina si Turo. Matanda, hindi mo na kailangang makialam ngayon. Hayaan mong patunayan ng iyong mag-aaral kung ano ang itinuro mo. Hindi sumagot si Lolo Isko. Tiningnan lamang niya si Derek. Ang kaniyang tingin ay parang nagsasabi, "Anak, ito ang iyong pagsubok." Tumango si Derek, humakbang sa gitna ng grupo ng mga boksingero. Alam niya na hindi lamang ito isang laban, kundi isang pagkakataon upang patunayan ang kaniyang pagbabago, hindi lamang sa mga taga-nayon, kundi sa sarili. Nagsimula ang laban. Sumugod si Turo at ang dalawang boksingero, nagbigay ng mga suntok at sipa na kasing bilis ng kidlat. Si Derek, sa halip na gumanti gamit ang lakas tulad ng dati, ay ginamit ang kaniyang natutunan kay Lolo Isko ayusin ang paghinga, gumalaw ng mabilis, at maghanap ng pagkakataon na hipuin ang mga punto ng enerhiya. Umiwas siya sa sipa at dahan-dahang hinaplos ang pulso ng isang boksingero na nagdulot upang matumba ito. Sumigaw ang pulutong, tumalon si Kiko, sumisigaw ng malakas, "Derek, ituloy mo!" Ngunit hindi madaling kalaban si Turo. Sumugod siya, nagbigay ng suntok sa dibdib ni Derek. Tinamaan si Derek, umatras ngunit hindi natumba. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang daloy ng chi sa kaniyang katawan at gumanti sa pamamagitan ng paghaplos sa balikat ni Turo. Huminto ang boksingero, ang kaniyang mga mata ay nagulat. Ang laban ay nagpatuloy, tensyonado at matindi. Si Derek, bagamat tinamaan ng ilang beses, ay nanatiling matatag ginamit ang daloy ng chi upang manatiling kalmado at mag-focus. Sa huli, pagkatapos ng isang serye ng mabilis na galaw, hinaplos niya ang punto ng enerhiya sa dibdib ni Turo na nagdulot upang matumba ito at humingal. Ang natitirang grupo ng mga boksingero, nang makita ang pagkatalo ng kanilang pinuno, ay umatras, hindi naglakas loob na magpatuloy. Nagsaya ang mga taga-nayon, ang palakpakan ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Nakatayo si Berto sa pulutong. Sa unang pagkakataon ay ngumiti at tumango kay Derek. "Hindi masama, higante," bulong niya. Lumapit si Lolo Isko, inilagay ang kaniyang kamay sa balikat ni Derek. "Anak, ipinagmamalaki mo ako," aniya. Ang kaniyang boses ay puno ng emosyon. Yumuko si Derek, ang kaniyang mga mata ay umiyak. Hindi lamang siya nanalo sa laban kundi nanalo rin sa sarili. Si Turo, bagamat natalo, ay tumayo at tumingin kay Derek sa ibang paraan. "Talaga, may natutunan ka," aniya. Ang kaniyang boses ay nag-aalangan. "Siguro, kailangan naming magsimulang muli." Tumango si Derek, hindi nagsalita, ngunit alam niya sa kaniyang puso na ito ang simula ng isang mas malaking pagbabago. Ang haring araw ay matingkad na pula, nagbigay kulay sa nayon, pininturahan ang mga kubo at ang daan ng isang mainit na kulay kahel. Ang palakpakan ng mga taga-nayon ay unti-unting humupa, ngunit ang pagmamalaki ay nanatili sa bawat tingin, sa bawat ngiti. Si Derek Stone, ang higante na dating pumasok sa nayon ng may kayabangan, ay nakatayo ngayon sa gitna ng pulutong, hindi bilang isang naghahamon, kundi bilang isang taong kabilang sa lugar na ito. Katatapos lamang niyang malampasan ang pinakamalaking pagsubok, hindi lamang talunin ang grupo ng mga boksingero na pinamumunuan ni Turo, kundi patunayan din na ang itinuro ni Lolo Isko ay hindi lamang teknik, kundi isang paraan ng pamumuhay. Si Lolo Isko, na may hawak na tungkod, ay tumingin kay Derek na may tinging puno ng kasiyahan. "Anak, malayo na ang narating mo," aniya. Ang kaniyang tinig ay mababa at mainit na parang umalingaw-ngaw mula sa kaibuturan ng bundok. Si Turo at ang grupo ng mga boksingero, bagamat natalo, ay hindi umalis kaagad. Nakatayo sila roon, ang kanilang mga mata ay pinaghalong kahihiyan at paggalang. Si Turo, na dating agresibo at puno ng galit, ay lumapit kay Derek at yumuko. "Nagkamali ako," aniya. Ang kaniyang boses ay paos. "Akala ko, ang martial arts ay lakas lamang, tagumpay. Ngunit ngayon, ikaw at ang lolo ay nagpakita sa akin ng ibang mundo." Si Derek, bagamat pagod pagkatapos ng laban, ay ngumiti ng mahina.
Ganyan din ang naisip ko, sagot niya, ngunit binago ako ng guro. Tumango si Turo at pagkatapos ay lumingon kay Lolo Isko, yumuko ng mas malalim. Guro, kung papayagan ninyo, gusto kong mag-aral. Nagbulungan ang pulutong, nagulat sa pagbabago ni Turo. Ngumiti si Lolo Isko at tumango. Ang pinto ng martial arts ay laging bukas, basta handa ang iyong puso. Ang mga taga-nayon na nasaksihan ang sandaling ito ay nakaramdam ng matinding pagmamalaki. Mula sa shock at galit sa simula nang dumating si Derek upang maghamon, dumaan sila sa isang paglalakbay ng emosyon na puno ng pagkabalisa, takot, pag-asa, at ngayon, karangalan sa pamana ng martial arts ng Pilipinas. Si Berto, na dating nagduda kay Derek, ay lumabas sa pulutong at inabot ang kaniyang kamay. Higante, hindi ka masama, sabi ni Berto. Isang bihirang ngiti ang lumabas sa kaniyang labi. Hinawakan ni Derek ang kamay ni Berto, humigpit ang hawak, nakaramdam na parang gumuho ang isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Si Kiko ay tumalon-talon sa paligid ni Derek, sumisigaw ng malakas. Sinabi ko na, si Derek ay tao na ng nayon namin. Sa mga sumunod na araw, naging masigla ang nayon higit kailanman. Nagpasya si Turo at ang ilang boksingero sa grupo na manatili, humingi ng pagtuturo kay Lolo Isko. Bagamat matanda na ang lolo, matiyaga pa rin siyang nagtuturo, hindi lamang nagtuturo ng teknik kundi nagpapadala rin ng pilosopiya ng martial arts, pagpapakumbaba, awa at pagkakaisa sa kalikasan. Si Derek, na ngayon ay ang pinakamatandang mag-aaral ng lolo, ay naging kaniyang katulong, tinutulungan ang mga bagong dating tulad ni Turo. Hindi na siya ang agresibong MMA fighter kundi isang guro, bagamat nag-aaral pa rin siya bawat araw. Si Kiko, bilang isang tapat na maliit na kaibigan, ay palaging nakasunod kay Derek, nag-aaral at naglalaro, nagdadala ng tawa sa mga tensyonadong sesyon ng ehersisyo. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ng batong mesa sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagkuwento si Derek kay Lolo Isko. Guro, akala ko noon ay wala akong katumbas, ngunit nagkamali ako. Dumating ako rito upang patunayan ang lakas, ngunit nakakita ako ng isang bagay na mas mahalaga, pamilya at ang kahulugan ng buhay. Ngumiti si Lolo Isko, inilagay ang kaniyang kamay sa balikat ni Derek. Anak, ang martial arts ay hindi para palakasin ka kaysa sa iba kundi para palakasin ka kaysa sa sarili mo. Nagawa mo yan. Yumuko si Derek, ang kaniyang mga mata ay umiyak. Alam niya na kahit umalis siya sa nayon, ang itinuro ni Lolo Isko ay mananatili sa kaniyang puso magpakailanman. Lumipas ang panahon, nagpasya si Derek na manatili sa nayon ng mas matagal, hindi lamang upang mag-aral kundi upang ipasa ang kaniyang natutunan. Nag-organisa siya ng mga session ng pagtuturo para sa mga bata, tinuruan sila kung paano huminga, kung paano tumayo at nagkuwento tungkol kay Lolo Isko. Ang mga bata, lalo na si Kiko, ay sabik na nakikinig, nangangarap na maging isang maestro tulad ng lolo balang araw. Nagsimula ring magsulat si Derek ng isang libro. Itinala ang kaniyang paglalakbay mula sa isang hambog na MMA fighter hanggang sa isang mag-aaral ng daloy ng Chi. Nais niyang malaman ng mundo ang tungkol sa lihim na daloy ng Pilipinas, tungkol kay Lolo Isko, at tungkol sa maliit na nayon na nagpabago sa kaniyang buhay. Ang balita tungkol kina Derek at Lolo Isko ay kumalat, na nakakuha ng atensyon mula sa lahat ng dako, ang mga maestro, mamamahayag, at maging ang mga mahilig sa martial arts mula sa ibang bansa ay pumunta sa nayon, nais na makita ng personal ang matanda sa bundok at ang kaniyang higanteng mag-aaral. Ang nayon na dating tahimik at nakatago ay naging isang destinasyon, ngunit hindi hinayaan ng mga taga-nayon na mawala sa ingay ang kanilang katangian. Namumuhay pa rin silang simple, iginagalang pa rin si Lolo Isko, at ipinagmamalaki pa rin ang kanilang pamana. Pagkatapos ng isang taon, nakatayo si Derek sa liwasan kung saan siya dating naghamon sa buong nayon. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumating upang lumaban, kundi upang mag-organisa ng isang martial arts exhibition kung saan ipinakita ng mga mag-aaral ni Lolo Isko, kasama si Turo at ang mga bata, ang kanilang natutunan. Si Lolo Isko, bagamat humina na ang kalusugan, ay nakaupo pa rin sa unang hilera, ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nang matapos ang exhibition, lumabas si Derek, yumuko ng malalim sa harap ng lolo. Guro, ang lahat ng mayroon ako ngayon ay dahil sa inyo,
Aniya, ang kaniyang boses ay nalulula sa damdamin. Pumalakpak ang mga taga-nayon, marami ang hindi napigilan ang pagluha. Si Lolo Isko, na may mabait na ngiti, ay nagsabi lamang, "Anak, wala kang utang sa akin. Sinuklian mo ako sa pamamagitan ng pamumuhay nang naaayon sa iyong puso." Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, bumalik ang nayon sa dating kapayapaan. Si Derek, bagamat alam niyang kailangan niyang umalis balang araw upang dalhin ang kwento ni Lolo Isko sa mundo, ay nakaramdam na ang lugar na ito ay tahanan. Nakita niya ang tunay na kahulugan ng martial arts at higit pa rito, ang kahulugan ng buhay. Ang kwento tungkol sa higanteng Amerikano at sa nagtatagong hukom ay naging alamat hindi lamang sa nayon kundi sa buong mundo, nagbibigay inspirasyon sa sinumang naglakas loob na magbukas ng puso at matuto. Salamat sa inyo sa pakikinig sa emosyonal na kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay ni Derek at Lolo Isko, pindutin ang pindutan ng subscribe sa channel na Buhay Pinoy Abroad upang hindi makaligtaan ang iba pang magagandang kwento. Mag-iwan ng komento, ibahagi ang inyong mga iniisip at ikalat ang diwa ng martial arts ng Pilipinas.